Yung nasa text natin, scorching east wind. Pero yung sa atin ngayon, ang lamig eh. Sobrang lamig ng hangin eh. So, sino si Jonah? Who is Jonah? Si Jonah ay isang propeta ng Israel. Anak siya ni Amittai. At na-mention si Jonah sa 2 Kings 14 verse 25. Isa siyang propeta, according doon sa 2 Kings, sa ilalim ng paghahari ni Jeroboam II. No? At sa pagkakakilala natin kay Jonah dito sa 4 chapters na to, alam natin na meron siyang kaalaman tungkol sa Diyos. No? Kaya niyang i-articulate kung sino yung Diyos, yung covenant attributes niya. Dito sa chapter 4, sinabi niya, ang Panginoon ay compassionate, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. Alam ni Jonah kung sino yung Panginoon. No, meron siyang alam, siya isang covenant people. Pero itong si Jonah, sa kanyang kalooban, resistant siya sa kalooban ng Diyos. He resists God's will. May nagpapakita si Jonah ng tendency na tanggihan yung utos na may conflict sa personal conviction niya. So isipin niyan, may conviction siya na hindi kalooban ng Diyos. Meron siyang matapang na conviction, ito yung talagang pinaniniwalaan ko, pero taliwas yun sa sinasabi ng Panginoon. No? So, iniiwanan niya yung mga responsibilities na hindi niya preference. Selective yung obedience ni Jonah. Tapos, kilala rin natin si Jonah na meron siyang nationalistic bias. Taga-Israel siya, covenant people sila, at napaka-loyal ni Jonah sa bansa niya. Pero, kabaliktaran, sa ibang mga bansa, sa mga pagan nations, napaka-hostile niya. Ayaw niya, galit na galit siya sa ibang mga pagan nations. No? Yung kanyang compassion, yung kanyang care, yung kanyang pakialam ay nandun lang sa circle niya. At yung circle niya ay ang Israel. Pero outside his ethnic boundary, wala siyang pakialam sa kanila. And with all of this, we see Jonah as emotionally reactive. Si Jonah ay nagdi-display, kung napansin nyo sa passage natin, na very emotional si Jonah. He displays strong emotionalism. No? Sa simula pa lang, sa chapter 1 pa lang, nakita na natin si Jonah na may resignation during the storm. No? Nung paano sila maliligtas sa storm na binigay ng Panginoon, sabi ni Jonah, sige, tapon nyo na lang ako. No? May mga commentators na nagsasabi na either kalooban nyo ng Panginoon or talagang nag-resign lang si Jonah, sige, tapon nyo na ako. No? Tapos sa chapter 2, napaka-grateful niya sa Panginoon. Tapos sa chapter 4, galit na galit naman siya bigla. No? Tapos, sobrang desperate niya to the point na gusto niya nang mamatay. This suggests to us that this prophet, this Jonah, he has a temperament that is prone to impulsiveness. No? Napaka-impulsive niya. Pag may nangyari, sobrang tindi ng emotions niya sa lahat ng mga anumang dinaranasan niya. Meron siya impulsive and emotional reactions. Maging dito pa lang sa chapter natin, sa chapter 4, napansin nyo sa verse 1, nung pinatawad ng Diyos, nung hindi na dinestroy ng Diyos ang Nineveh, anong sinabi ng text natin regarding kay Jonah? He was exceedingly disappointed. Exceedingly frustrated. Tapos galit na galit siya. Tapos pumunta tayo dun sa verse 6, sa chapter 4. Anong sinabi doon? Now the Lord God appointed a plant and made it come over Jonah that it may be a shade to his head. Nung binigyan ng Diyos si Jonah ng halaman, anong sinabi dun sa verse 6? He was exceedingly glad. He was a man of exceeding emotions. No? Sobrang disappointed sa verse 1. So, galit na gusto niya na mamatay. Dito naman, sayang-saya. No? Siya ay palaging todo-todo sa kanyang mga emotional reactions. And then verse 7, again, nung nawala naman yung plant na yon, he was exceedingly angry. Galit na galit naman siya. And he was to the point of despair.
na gusto niya nang mamatay. To the point na yung kanyang reaction sa Panginoon, sumagot na siya. Noong unang tanong ng Panginoon sa verse 4, sabi ng Panginoon, tama bang magalit ka? Wala pa siyang sagot. Now, dito na sa verse 7, tinanong ulit siya ng Panginoon, tama ba na magalit ka? Sumagot na. Si Jonah, sabi niya, tama na magalit ako. Tama lang. Tama tong reaction ko, Panginoon. You see, sa lahat ng impulsiveness ni Jonah dito, kinonfront siya ng Panginoon. So we see here that God confronts the impulsiveness of man's emotions. No? Tayo ay hinaharap ng Panginoon sa ating mga inordinate na mga temperament. However, kapag pinag-uusapan natin to, brethren, kailangan nating umiwas sa dalawang extreme. No? Pero tayo dapat iiwasan ng mga dalawang pagkakamali pag pinag-uusapan natin ay ang ating mga pakiramdam. No, una, na iiwasan natin, na isipin natin ang lahat ng emosyon ay tama. Yun yung unang extreme. Isipin natin ang lahat ng emotions ay valid. On the other extreme, dapat rin nating iwasan na isipin na ang lahat ng emotion ay mali. So, sa isang banda, lahat ng emotion tama. Sa isang banda naman, lahat ng emotion mali yan. Dapat nating iwasan ang dalawang ito. Kung tutunghayan natin yung Biblia, sa buong konseho nito, ang emosyon ay mabuti. Ang pakiramdam ay mabuti. Bakit? Ito'y gawa ng Diyos. Emotions are created by God as a faculty of man. Nilikha ng Diyos ang tao na merong emosyon. We are emotional beings. Therefore, ang ating feelings ay good. This is good. God created it good. However, pagdating ng Genesis chapter 3, ang ating emotional life ay na-corrupt ng sin. Ito ay nahaluan ng kasalanan. And yes, pagdating ng gospel, pagdating ng Panginoong Jesucristo, even our emotions are being sanctified because of the Lord Jesus Christ. And one day, pagdating natin sa glory, pagdating ng Panginoong Jesus, even our feelings will be glorified. Wala nang emotional sin. Pagdating sa glory, it will be righteousness, filled with righteous emotions forevermore. No? Pero ngayon, habang nandito pa tayo sa already but not yet, nandito pa tayo sa panahon na ito, we struggle like Jonah. Meron tayong ganitong kalalagayan bilang mga tao ng Diyos. And by the way, in everything that we do, huwag nating isipin na may mga panahon lang na meron akong feelings. No. Sa lahat ng panahon, may emotion ka. Walang panahon na walang emotion. It's part of our being. Part yan ng pagiging tao natin, no? In some ways, habang nakikinig ka, may emotion ka ngayon. Habang nagsasalita ako, may emotion. Walang taong walang emotion. It's either we love it, we dislike it, or we are indifferent. Lahat yan ay variety ng emotional response sa harapan ng Panginoon. We love, we desire, we fear, we have joy. There can be also indifference. Pero kapag ang ating pakiramdam ay hindi in line sa kalooban ng Panginoon, katulad ni Jonah, God will confront us. Tayo ay haharapin ng Panginoon. So pag ang ating mga pakiramdam ay mali, paano tayo kino-confront ng Panginoon? How does God confront us? Number one, ano yung kino-confront ng Panginoon? Una, ang ating feelings. Pangalawa, ang ating belief. At pangatlo, He confront us with the Lord Jesus Christ. With our Jesus. Sa outline nyo dyan, pinagbaliktad ko kasi nasa outline nyo, 1 belief, 2 feelings, tapos 3 our Jesus. Pero unahin natin yung feelings bago yung beliefs. No? Ang very interesting dito kay Jonah sa relationship niya sa Panginoon ay napaka-open niya. Napaka-vocal niya. Napansin niyo yun? Napaka-vocal niya sa Panginoon. Hindi niya tinatago yung nararamdaman niya sa Panginoon.
Napaka-open ni Jonah na maging yung galit niya, maging yung frustration niya, yung despair niya, very honest siya sa Panginoon. Ito ay by means of prayer. No? Alam natin na pag binasa natin to, oops, mali si Jonah dito Hindi tama to Yung prayer niya dito sa verse 2 hanggang verse 3, oops, mali to. Pero hindi natin maikakaila na napaka-honest niya sa Panginoon. No? Bukas siya. Bukas na libro siya sa harapan ng Panginoon. Hindi niya tinatago. No? Alam natin na yung response niya dito ay mali. Alam natin yung response niya dito ay sinful. Kasi na-save yung Nineveh, hindi sila namatay, tapos ayaw niya. Gusto niya mamatay yung Nineveh. 'Di ba? Mali yun. Dapat kapag merong in-spare yung Panginoon, dapat masaya tayo. 'Di ba? Dapat kung sino man ang dapat pinakamasaya, yung preacher. Yung prophet. Dapat masaya, buti na lang na-spare sila, pero iba yung tugon ni Jonah Iba yung lumabas sa kanya. Yung sabi niya, pambihira, ba't niligtas pa to? Dapat dinurog na to ng Panginoon No, mali yung kanyang naramdaman. Pero very open siya sa Panginoon. At anong response ng Panginoon doon sa openness, honesty ni Jonah? Ang sabi ng Panginoon sa verse 4 at sa verse 9, do you do well to be angry? Kinonfront siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, tama ba yan, Jonah? Tama ba yung pinagsasasabi mo? Jonah, tama ba yung naramdaman mo? Tama ba yan? Therefore, we learn na inaalaw ng Diyos na i-express natin yung nararamdaman natin sa Kanya. Inaalaw niya yun, no? Pero, kinokorek niya tayo ng may pagmamahal kapag yung mga nararamdaman natin ay mali. God allows us to express our feelings to Him, but He lovingly corrects them when they are wrong. Tama na i-open natin ang sarili natin, ng mga mananampalataya, ang sarili nila sa Panginoon, nabuksan nila ang kanilang mga puso sa Panginoon. Filled yung Bible ng pag-open ng mga people of God sa kanilang Panginoon. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Tama yun. May worries ka, sabihin mo sa Panginoon. Psalm chapter 55 verse 22, cast your burdens upon the Lord. Sinabi, sige, sabihin mo sa Panginoon. No? May mga Psalms pa nga na makikita tayo na parang minamadali yung Panginoon. Sabi sa mga Psalms, Panginoon, bilisan mo. No? Nasa Bible yon. Hinahayaan ng Panginoon yung mga tao ng Diyos na sabihin yung totoong kalagayan nila. It is true and it is encouraged. Nasa mismong Psalms yon. Meron pang mga Psalm 77, 88 na sa Book of Psalm na napaka punong-puno ng despair yung kanilang pag-awit sa Panginoon. No? Hinahayaan ng Panginoon yon na gawin ng mga tao ng Diyos. Pero kapag ang mga mananampalataya ay nag-express ng mali na kanilang mga nararamdaman, tinatama sila ng Diyos. Katulad ng nakita natin sa character ni Jonah. Maraming example sa Bible kung saan may naramdaman yung mga tao ng Diyos, tapos inutusan sila ng Diyos na dapat ang maramdaman nila yung kabaliktaran. I'll give just 2 examples. Sa Nehemiah chapter 8, verse 9 to 10. Si Ezra at yung mga ibang mga kalalakihan, sila ay tinuro nila yung salita ng Diyos sa mga tao. Alam niyo yung naging response sa mga tao? Umiyak sila. Nag-iyakan sila. Talagang nakita nila yung kasalanan nila, iiyak sila. Tapos alam niyo sabi nila Ezra sa kanila, sabi nila, huwag kayong umiyak. Magdiwang kayo. Kabaliktaran yung inutos. Ito yung naramdaman nila. Tapos sinabi, kabaliktaran yung inutos, bakit kayo umiiyak? Magdiwang kayo. Kailangan matuwa kayo, masiyahan kayo. Tigilan nyo yung pag-iyak-iyak nyo. Kailangan masiyahan kayo. You see, opposite yung inutos. Now, may kabaliktaran ulit sa James chapter 4. Sa James chapter 4 naman, ang sinabi doon, verse 9, yung mga tao, sayang-saya. Nagtatawanan sila. Anong sinabi ni James? Huwag kayong tumawa. Huwag kayong masiyahan.
imbes you should weep. Kailangan kayong umiyak. Mabasag yung puso nyo sa kamunduhan nyo. You see, even in the Bible, makakakita tayo ng ang Diyos kinokorekt yung emotions ng mga tao ng Diyos na hindi appropriate sa isang time na yon. God commands our emotions. Sa scripture, napakarami. Magpatawad ka mula sa puso. Masiyahan ka, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Love with brotherly affection. Emotion yun, no? Pag sinabi ng New Testament, mourn with those who mourn. Umiyak ka. Bakit hindi ka umiyak? Fear. Be zealous. Yearn. Be tender-hearted. Iba't iba yung range. Pero nakikita natin na ang Diyos ay nag-uutos, no, sa ating mga pakiramdam. Therefore, brothers, let us bring our feelings honestly to God and submit to His corrections. Maging bukas tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon yung totoong kalalagayan natin, pero dapat bukas din tayo kapag tinama niya tayo. See? Vocal sa Panginoon, pero handa rin na makinig sa Panginoon. Yung Diyos handang makinig sa atin eh. Tayo rin handang makinig dapat sa Diyos. Ganun yung nangyari exchange dito kay Jonah. Nakinig yung Diyos sa kanya, pinatapos siya. Hindi dun sa verse 2 na, "Oh Lord," alam ko na sabihin mo. Hindi. Pinatapos ng Diyos si Jonah. Hinayaan ng Diyos na sabihin ni Jonah. No? Pero pagkatapos niyang sabihin yung kanyang totoong kahit mali, no? Kahit mali. Now, yung Diyos naman. Therefore, we Christians must learn these two habits. No? Una, dapat maging honest tayo sa prayer. Huwag nating itago yung ating mga emosyon sa Diyos. No? Let us bring to God our frustrations, our fears. Ibigay natin sa Panginoon yung ating mga grief. Ibigay natin sa Panginoon yung ating mga galit. No? The Psalm repeatedly model this kind of honesty. Hindi nasusurpresa yung Diyos. Hindi siya nagugulat, "Hala, ganyan ka pala?" Bago pa sabihin, alam na ng Diyos. Kahit di mo nga sabihin, alam ng Diyos yan eh. Di ba? God is not surprised by what we feel. Iniimbitahan tayo ng Diyos to cast our burdens upon Him. But at the same time, secondly, magkaroon tayo ng humble submission. Na kapag in-expose na ng Panginoon yung ating emotions na sinful, dapat willing tayo na magpatama sa Panginoon. Willing tayo na makinig sa Panginoon kapag sinabi niya, tama ba yung nararamdaman mo? Dapat willing tayo na makinig sa Kanya. Ang ating mga pakiramdam ay dapat hatulan ng katotohanan ng Diyos. Dapat, just as we are open in expressing them, we must be open to the corrections of God. Sipin natin yung kahit gaano ka-hard yung words natin. Pag nakikipag-usap tayo sa tao, may mga quality ng words na limits tayo. Kaya tayo nag-iingat magsalita di ba? Kasi hindi natin alam kung kakayanin to nung kausap natin. Kaya niya ba to? Kaya niya ba tanggapin to? Pero alam nyo, ang Diyos kaya niya. Kahit gaano ka-hard yung salita natin, kaya niya. Siguro kung tayo sabihan ito ni Jonah, baka bigwasan agad natin eh. Pero yung Diyos hindi. Pag sinabi natin to sa Panginoon, kaya niyang tanggapin. Kahit yung pinaka-hard words natin, kaya niyang tanggapin ng Diyos yan. No? But as God can listen to no matter how hard our words are, ganun din tayo. Dapat sa Panginoon, bukas tayo sa Kanyang pagtatama sa atin. In our psychologized generation, marami yung nagsha-share ng sentiment ng lahat ng feelings ay valid. Psychologized na yung generation natin ngayon. No? But the scripture teaches us something deeper. Na maging ang ating mga pakiramdam ay kailangang i-examine according to the light of God's Word. Na ito dapat ay tignan ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, number 2,
kino-confront din tayo ng Diyos, hindi lang yung direct feelings natin, kundi yung paniniwala natin. Itong paniniwala na ito yung nasa likod ng mga nararamdaman natin. No? Hindi lang kinonfront ng Diyos si Jonah sa kanyang naramdaman, kinonfront ng Diyos yung kaalaman, yung pinaniniwalaan ni Jonah. Dahil yung emotional outburst ni Jonah ay nanggagaling sa maling paniniwala. Meron siyang maling paniniwala. Naniniwala siya sa mali tungkol sa mercy ng Diyos, kung ano ang tao at kung ano ang priority ng Diyos. Alam ni Jonah na ang Diyos ay gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, pero ayaw niya ng mga yon sa Nineveh. Ang tingin niya sa Nineveh ay kaaway, at kaaway yung Nineveh sa kanya personally. At dahil sila'y masama, dahil sila'y kaaway, ang gusto ni Jonah sa Nineveh ay parusa, condemnation, destruction. No? But, ganun ba dapat? Ganun ba yung dapat na paniniwala niya sa Nineveh? Ganun niya ba dapat tignan yung Nineveh? Tinama ng Diyos si Jonah sa kanyang mapagmalaking paniniwala na ang Israel ay super special. Ang Israel ba ay covenant people ng Diyos? Yes. Ang Israel ba ay super special outside the will of God? No. Ang daming beses na sinabi ng Panginoon sa Israel yan eh. Na, hindi kayo special kasi special kayo. Israel. No? Kaya ko kayo pinili dahil sa mabuting kalooban ko, hindi dahil sa inyo, Israel. Pero itong Israel, naging tingin na nila sa sarili nila, ang taas na nila. Special na sila. Lahat ng mga tao sa paligid nila, hindi karapat-dapat ng mercy ng Diyos. At ng compassion ng Diyos. Ganun yung naging tingin ni Jonah. Ang tingin niya, special ang Israel, yung ibang mga tao, hindi na importante. Ganun na yung naging paniniwala niya. Hindi ba? To the point na through the providence of God, nireveal ng Diyos kung ano yung nasa puso ni Jonah, kung ano yung kanyang pinaniniwalaan. Nireveal ng Diyos ang anthropology ni Jonah. To the point na ang nakita natin dito na yung pinaniniwalaan ni Jonah, halaman, gourd, Nineveh, mas importante pa yung halaman kaysa sa isang bayan. Nireveal ng Panginoon yung belief ni Jonah. Para kay Jonah, ang halaman ay mas importante kaysa sa maraming tao. Dito nang galing yung kanyang galit, yung kanyang frustration sa maling paniniwala. No? This is the source of his impulsiveness. The source of strong and wrong emotions. Dahil meron siyang maling paniniwala tungkol sa biyaya, tungkol sa covenant people, tungkol sa kung sino ba ang tao. Sa pagkakagawa ng Diyos sa tao. Hindi lang sinabi ng Panginoon kay Jonah, tama ba yung nararamdaman mo? Ang sabi ng Diyos, itatama ko yung paniniwala mo. Tinatama ng Diyos yung belief niya. No? Dahil, mga kapatid, ang uncontrolled emotions, galing yan sa wrong beliefs. Galing yan sa maling paniniwala. At kung ganyan ang katotohanan, kinokompronta ng Diyos tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. God renews our mind. God reforms our beliefs na maging in line sa katotohanan niya. Sabi ni Matthew Elliot, merong book si Matthew Elliot na pinamagatang Faithful Feelings, Rethinking Emotions in the New Testament. Sabi ni Matthew Elliot dun sa kanyang book, na ang emotions daw ay hindi lamang impulses. Kasi ganun yung paniniwala natin sa emotions eh. Ang tingin natin ng emotions ay impulses. Nangyayari na lang yan mula sa wala. Akala natin, no, emotions ex nihilo. Mula sa wala. No, hindi totoo yan. Hindi galing sa wala yung emotions. Hindi ko alam ba't ganito yung naramdaman ko eh. No, wait lang. Hindi. May pinanggalingan yan. At ang pinanggalingan ng ating mga emotions ay ang ating mga pinaniniwalaan. It comes from our beliefs. It comes from our judgments, our evaluations.
ang emotion, sinabi ni Matthew Elliot, are cognitive. Galing yan sa totoong pinaniniwalaan natin. Totoong pinaniwalaan ni Jonah na importante ang halaman. Totoong para kay Jonah, hindi importante ang Nineveh, kaya siya nagalit. Kaya strong emotions siya. Kaya yung may halaman, tuwang-tuwa. Nung nasave yung Nineveh, galit na galit. Galing yun sa pinaniniwalaan niya. Galing yun sa totoong belief ni Jonah. At kung ang emotions pala natin ay galing sa pinaniniwalaan natin, therefore, ang mga harmful emotions, good news, pwede silang mabago. Therefore, ang mga healthy at godly emotions ay pwede pala ma-develop. No? Mga kapatid, ang emotions ay hindi mysterious, na hindi na ipapaliwanag. Ang emotions natin ay hindi immutable, na hindi na nababago. Diyos lang immutable, di ba? Emotion, hindi totoo na ganito na ang emotion ko ngayon, hanggang ganito na ako. No. Hindi. No. If our minds can be changed, our feelings can be changed. If our minds can be renewed, our emotions can be renewed. If our beliefs can be reformed, our emotions can be reformed. If our minds can be sanctified, our emotions can be sanctified. Dahil ang ating mga pakiramdam ay hindi galing sa wala. Galing ito sa pinaniniwalaan natin. At kung yung pinaniniwalaan natin ay nagpapaturo tayo sa Diyos. Turuan mo ko ano ba talaga yung dapat kong paniwalaan. Doon lalabas yung ating mga nararamdaman. Sinabi ng Romans chapter 12 verse 2. Sabi dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what the will of God is, what is good and acceptable and perfect. You see, Jonah was conformed to the world. Dapat hindi siya ma-conform sa world eh. Pero si Jonah ay conformed to the world. Perhaps marami sa Israel, marami sa mga worldly sa loob ng Israel, they share the same sentiment. Yung pinanggalingan ni Jonah, perhaps yung pinanggalingan ni Jonah, parehong ayaw sa Nineveh. Ang talk of the town, yung kanilang paniniwala pare-pareho, ang Nineveh mababa, mas mababa pa sila sa hayop, mababa pa sila sa ibang mga creatures, sila ay dapat mawasak. No mercy for Nineveh. Perhaps gano'n, no? And by the way, even pagan nations think the same. Yung mga pagan nations, gano'n yung pag-iisip. Pag hindi ka namin kasama, kailangan mawasak ka. Ang isi-save lang yung mga kasama namin. Pag di namin kasama, you do not need compassion. No? But what does Jonah need? Jonah needs to have his mind renewed. Kailangan mabago yung isipan ni Jonah. No? At yun yung ginagawa ng Diyos dito. Kaya yung huling salita dito sa Jonah, Diyos eh. God has the final word. No? Tinuturuan ng Diyos si Jonah, tinuturuan ng Diyos si Jonah kung ano yung tama at dapat niyang paniwalaan. Sabi niya kay Jonah, ito yung dapat mong paniwalaan. Tama ba yung naisip mo? Tama ba yung nararamdaman mo? Ito yung dapat mong paniwalaan, Jonah. Mas importante. Hindi ba mas importante yung Nineveh kaysa dyan sa pinapahalagahan mo? Tinatama ng Diyos ang paniniwala ni Jonah. God is teaching Jonah that even one man is more important than the whole created world. So, pwedeng papatanong tayo, paano ba masasanctify yung emotions ko? Good question. No? By renewing our mind. By conforming our beliefs not to the world. Kapag yung pinaniniwalaan natin hindi katulad ng mundo, o hindi katulad ng tinuturo ng salita ng Diyos. So we begin, dito tayo magsisimula. We begin our battle against emotionalism by sanctifying our minds.
and reforming our beliefs. Ang kailangan mong baguhin ay pinaniniwalaan mo kung gusto mong labanan ang makasalanang emotionalism. Yung emotions ni Jonah hindi random, galing ito sa kanyang belief. No? Dahil sa kanyang distorted belief, lumabas yung distorted affections. Therefore, brothers, ang ating emotional life ay maitatama hindi sa pamamagitan lamang ng trying harder. Pigil lang. Hindi ganon. Ito'y maitatama sa pamamagitan ng pagpapaturo sa Diyos, sa tamang paniniwala. Ano yung dapat paniwalaan ko? The deeper issue is the mind. Yung sanctification ng ating temperaments, it requires the renewal of our minds. At once ang ating isipan ay hinuhubog na ng katotohanan ng Diyos, susunod yung ating mga tugon. Kapag nasimulan na, binabago ng Diyos yung ating pinaniniwalaan, susunod yung ating mga tugon. And number 3, lastly, let us consider, dahil ang main na tinuturo ng Book of Jonah ay ang Panginoong Jesus. No? Sinabi ng Matthew 12:41, something greater than Jonah is here. Mas magiting daw ang Panginoong Jesus kay Jonah. So even in this matter, even in this temperament ni Jonah, the Lord Jesus Christ is greater than him. Our Lord Jesus demonstrated perfectly ordered and obedient emotions to the Father. Tama ang lahat ng emotional life ng ating Panginoong Jesus. Merong libro si B.B. Warfield na The Emotional Life of Our Lord. Nung naging tao yung Panginoong Jesus, naging totoong tao siya. Isang taong may emosyon. Si Jesus ay umiiyak. Si Jesus ay nagagalit. Si Jesus ay natutuwa. Si Jesus ay nag-e-enjoy. Si Jesus ay umaasa. Si Jesus ay natatakot. But all of those, brothers, are sinless. Perfectly obedient to His Father. Nung umiyak si Jesus, umiyak siya para sa Jerusalem. Sino iniyakan ni Jesus? Yung mga tumatanggi sa Kanya. Yung mga ayaw sa Kanya. Jesus wept for a people who are not accepting Him. Nagalit din ng Panginoong Jesus. He has a righteous anger doon sa temple. Diba? Kumuha si Jesus ng, parang, hindi latigo pero, parang tali. Tapos pinaghampas niya. Yung mga nagbebenta doon. Righteous anger. Pinakita ng Panginoong Jesus. Compassion. Naawa yung Panginoon sa mga makasalanan. Sabi niya, dami-daming tao at walang nagtuturo ng katotohanan. Awang-awa si Jesus. Basag yung puso niya. Kawawa naman yung mga tao, walang pastol. Si Jesus din ay nalungkot. No? Nung namatay si Lazarus, anong ginawa ni Jesus? Umiyak. Nung nasa Gethsemane ang Panginoong Jesus, anong nangyari sa kanya? Nalungkot. Haharap siya sa parusa ng kanyang ama. Lungkot na lungkot yung Panginoong Jesus. No? Yet, brothers, in all of this emotional life of our Lord Jesus, they always submitted to the Father. Ang lahat ng nangyari, naging tugon ng Panginoong Jesus ay ayon at nagpapasakop sa kalooban ng kanyang ama. Ang kanyang emotional life ng Panginoong Jesus, they were never impulsive and they were never sinful. Here, Christ succeeded where Jonah fails. Yan yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. And if we are honest enough, kung tayo ay magiging honest, are we more like Jonah or more like Jesus? Kung magiging honest tayo, no? Jonah na, syempre. No? If we are honest,
We're more like Jonah than the Lord Jesus Christ. Papatanong tayo minsan, no? Di natin, bakit ganito yung tugon ko? Bakit ganito yung naramdaman ko? No? Papatanong tayo, bakit napaka-disorderly nung feelings ko? Bakit napaka-impulsive ko? Bakit napaka-temperamental ko? Papatanong tayo sa mga sarili natin. Bakit to the point na nire-regret natin yung iba, di ba? Di ba? Pag tayo, naging emotional tayo, tapos maya-maya maiisip natin, ba't ganun yung ginawa ko? And we repent, di ba? Napaparepent tayo. Kasi alam natin, bakit dapat hindi ganun yung ginawa ko, dapat hindi ganun yung sinabi ko, dapat hindi ganun ako mag-react. No? We share that, brothers and sisters. But the good news is that our Lord Jesus Christ lived the human life without sinful emotions to redeem us. Ang mabuting balita ay ang kaluwalhatian at perpektong pagsunod ng Panginoong Hesus para sa mga katulad natin. Hindi lang namatay si Jesus para sa mga makasalanang ginagawa natin, namatay din ang Panginoong Hesus para sa mga makasalanang tugon natin. Makasalanang mga emotions natin. Because we have one who is greater than Jonah, brothers. Our guilt are forgiven. Dahil sa Panginoong Hesus, ang ating mga kasalanan, bilang mga mananampalataya ay pinapatawad ng Panginoon. No? Tumingin tayo sa Panginoong Hesus para sa kapatawaran na yon, para sa pangako ng Diyos na paglilinis na iyon. No? But greater also a promise of God na kapag tumitingin tayo sa Panginoong Hesus, we will be conformed to His image. Na kapag tumitingin tayo sa perfection, sa glory ng Panginoong Hesus, makikita natin yung malaking katotohanan at kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. There will be sanctification for our emotional life. The more we look to Christ, the more we behold the truth, the more we accept the truth of Christ, the more our emotional life will be transformed and sanctified. Agree talaga ako kay Mark Jones. Yung libro ni Mark Jones na Knowing Christ, inisa-isa ni Mark Jones yung Christology, incarnation ni Christ, humanity ni Christ, divinity ni Christ, yung mga offices ni Christ, covenant ni Christ. Tapos may isang chapter doon. Christ's emotions. Ang emotions ni Christ. So ito yung sinabi ni Mark Jones. Sabi niya, ang problema natin ay hindi napaka-emotional natin. Hindi daw yun yung problema natin. Ang problem natin ay emotions natin ay hindi patterned after Christ. Because it is created by God. It is good. Therefore, it must be conformed to the pattern of the emotional life of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo nagiging, anong tawag dun sa stoic. Ang sanctification ay stoicism, yung parang, wala ka nang, pigil, basta pigil lang tayo Hindi. Kung hindi masasanctify yung emotions natin, magiging masaya tayo sa tamang object. Iiyakan na natin yung tama na dapat iyakan. Matatakot na tayo sa dapat nating katakutan. Ikakahiya na natin yung dapat nating ikahiya. Umaasa na tayo sa dapat tayo umasa. Maitatama lahat yung emotions natin kay Christ. No? Hindi sinasabi, mawala lahat ng to. Kung hindi maitama lahat ng to. Mas-sanctify yung lahat ng to. Mag-glorify yung Diyos dahil patterned na ito after our Lord Jesus Christ. Saan tumawa si Jesus? Saan siya masaya? Saan siya nagalit? Saan siya umiyak? All of those are in perfect harmony to the Father. And by the grace of the Holy Spirit, brothers, we are patterned to the same image of Christ. Yung gospel, pinapattern tayo hindi kay Jonah, kung hindi sa Panginoong Hesukristo. Therefore, let's end. Sabi ni Ben Shapiro, facts don't care about your feelings.
But the Bible says, God does. May pakialam ang Diyos sa nararamdaman mo. Yung facts, di naman buhay yan eh. Pero yung Diyos may pakialam sa feelings mo. Yes, sa sobrang pakialam ng Diyos sa feelings mo, pinadala niya yung bugtong niyang anak para mapatawad ang mga makasalanan mong emosyon. At para maibigay sa atin yung Espiritu ni Kristo para tayo ipabanalin mula sa pagiging Jonah papunta sa pagiging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Yes, God cares so much about our emotions that He refuses to leave them unchanged. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga nararamdaman, tinatama ang ating mga nararamdaman, tinutubos ang ating nararamdaman, at pinapabanal ang ating mga nararamdaman. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Book of Jonah. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nire-reveal nito na kami ay katulad niya. We are honestly, Panginoon, na we have our bursts of emotions na hindi tama. Panginoon, patawad po, Panginoon. Hindi tama ito. Pero salamat din, Panginoon, dahil Ikaw ang lumikha nito at kami ay pinapabanal mo sa pamamagitan ng katotohanan at katotohanan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, aming Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.